Pinili si Jesus ng 12, tawagin natin ay apostol, yung mga hinirang, anointed one. Kaya nga po kahapon binigyan natin ng pagninilay na kaya ayaw ni David na saktan si Saul sapagkat pareho silang hinirang ng Diyos. At maliwanag rin pinamanig sa ating unang pagbasa ngayon mula sa aklat ni Samuel. O hindi niya sinaktan si Saul. Sabi nga niya ay sapagkat hinirang siya ng Diyos. Pangalawa, anong sabi nga ni David? Sapagkat hindi siya masamang tao. Bahagi yun. Hindi siya gumagawa ng masama sapagkat ginawa siya ng masama. Kaya hindi siya gumaganti sa ginawang masama sa kanya kasi hinahabol siya ni Saul para patayin. Bagamat may pagkakataon si David hindi niya ginawa kasi yun ang kanyang sinabi, hindi ako masamang tao. Kaya kapag sinabi mo hindi ka masamang tao, hindi ka naging masama kahit ginagawan ka ng masama. Bakit? Ikaw ay mabuti. Hindi nawawala ang pagkamabuti mo dahil sa ginawan ka ng masama. Bagaman kung minsan yun ang ginagawa natin dahilan. Gumawa ako ng masama kasi inunahan mo kung gawa ng masama. Hindi, maliwanag kay David. Hindi siya gumagawa ng masama kahit na ginawa siya ng masama. Bakit? Kasi hindi siya masama. Siya ay mabuti. Kaya nawa makita natin yung kahalagahan ng pagkilala na nawa wag tayo gumawa ng masama dahil lamang ginawan tayo ng masama. Bakit? Kasi hindi tayo masama. Tayo ay mabuti. Pero bahagi yun, no? Sabi nga natin, kasi pareho silang hinirang. No? Katulad ng mga alagad, hinirang na Jesus. Ang tawag nga ay anointed, pinapahiran ng langis. No? Pinahiran ng langis. Para po sa banal na kasulatan, dalawa yung pinapahiran ng langis. Yung mga hari at ang mga saserdote. Pero huwag rin natin kalimutan na tayo ay pinahiram ng langis mula nung tayo ay binibigyan. Tayo ay anointed, hinirang tayo ng Diyos sa biyaya ng sakramento ng binyag. Yun ay huwag natin kalimutan. Kaya nga sabi nga natin yan, nakikiisa tayo kay Jesus bilang pari, hari at propeta. Bakit? Hinirang tayo ng Diyos mula nung tayo ay binibigyan. Tinawag tayo ng Diyos. Kaya bahagi rin itong 12 ay sabi nga natin, ito yung makakasama ni Jesus sa kanyang pangangaral. Dito magmumula, ito yung pinakang tawagin natin ay core group. Tawag natin ngayon ay mga obispo. Kasi
Kasi yun ang kapalit ng mga apostoles, mga obispo, bahagyo. Sila yung mga unang obispo. Kaya po yung ating mga obispo, sabi na natin, ang tawag na natin yung mga apostol. Yung ibig sabihin ng apostolis ay mga sinugo, the one who is sent. Ang isa na sinugo, kaya kapag sinabi ng apostolis. Hindi ka nangangarap sapagkat gawa mo lamang. Hindi ikaw, kung tawagin po natin ay self-anointed. Hindi mo sariling crusade ito. Ikaw ay sinugo ng Diyos. Kaya dapat maniwala yung elemento ng ng pagsusugo. At walang iba kundi yung pagsusugo ng Diyos. Nakita namin dito sa 12 alagad na para magpahayag ng mabuting balita, makakasama niya. Yun ang huwag natin kalimutan, hindi lang para magpahayag ng mabuting balita, makakasama niya. Relationship. Mayroong relational na makita natin. Baka kasi akala natin yung puro trabaho lang. Kaakibat din yun yung kasama. Yung accompaniment. Bahagi yun na huwag natin kalimutan. Kasi minsan na rin na akala natin nandun lahat sa trabaho. Napakalaga yung mayroong kang nakakasama. Tunutusin, very strong yan sa ating mga Asyano at mga Pilipino. Pero bakit ba ng mga kasama yan? Mangaral, magpalayas ng masamang espiritu, magpagaling sa mga may karamdaman, at ipahayag ang pagliligtas ng Diyos. At kasama rin yan si Judas. Hindi ko lahat ay 100% ay sa iyo. Mayroon din imperfection. Kasi bahagi yan ng paningin tao. Hindi lang siya ng Diyos, kaya naman ay nasilaw. Nasilaw sa kinang ng kayamanan at nasilaw sa kanya iniisip. Ang iniisip niya yung pamamaraan ng pagkilos ng tao. Hindi niya inisip yung pamamaraan ng Diyos. Kaya napakahalaga rin yung tinatawag natin pagkilala sa pagkilos ng Diyos. Discernment. Pagkilala sa pagkilos ng Diyos. Sapagkat nawa yun ang maging maliwanag sa atin. Ito bang ginagawa natin? Ito may gusto ng Diyos. Kasi maaaring kasi maganda yung pagkilos natin. Pero baka mamaya, makain na ang may gusto. Hindi naman gusto ng Diyos. Paano? Maganda naman ito. Maganda na ito. Pero ang tanong ba yun ba yung gusto ng Diyos? Dapat huwag natin kakalimutan. Kaya napakahalaga sa pagkilos natin, itong mga ngayon, pinag-uusapan natin, yung pamamaraan, yung simultaneity, yung tawagin natin ay conversation in the Spirit, pakipag-usap sa Espiritu, lahat ng nangyayari
nagnanais na nawain mga ginagawa natin ay alin kung ito yung kagustuhan ng Diyos. Kaya napakahalaga ho na makita natin kung ito baga ay kagustuhan ng Diyos. Kasi baka mamaya napakaganda, pero baka hindi naman yun ang gusto ng Diyos. Sa sitwasyon na kinabibilangan natin at sa panahon na tinatahak natin, mahalaga o makita ko natin yun. Kaya idulog natin sa harapan ng buong may kapala. Tayo ay nakikibahagi tayo. Sabi na natin dito ng mga Kristiyano, huwag natin kalimutan na rin, hinirang din tayo ng Diyos na maging kabahagi ng kanyang pagkilos. Kaya napakahalaga rin maging bahagi ng ating kalinangan. Kung ito bang ginagawa ko ay kagustuhan